Graduation nyo na. Opo. So, ito, yung pinagtatrabaho mo, nag-iipon ka kamo Opo. para sa school. Opo. Sige, bigyan kita ng 5,000. Ha? Itabi mo, ipunin mo para makapag-aral ka, ha? Okay. 1, 2, 3, 4. So, nakita ko napaka-porsigido mo. Kumusta ba? Kumusta naman ang buhay ng nanay tatay mo? Yung pamumuhay ninyo sa bahay? Anong status? Nakikita ko pong nahihirapan po yung magulang ko, kaya yun po, tumutulong rin po ako sa sa pagbabalat po ng mais. Mahirap pa buhay ng mama at papa mo? Mahirap po kasi po hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral po. Kaya ayun po, tumutulong na lang po ako sa kanila. Ba't ka umiiyak? Kasi po nakikita ko po yung hirap po na dinadanas po nila. Parang lang po, gusto ko na lang po silang tulungan hanggang sa makapagtapos po ako para po mas matulungan ko pa po sila. Gusto mong maiahon ng pamilya mo? Opo. Tama yun. Pati ako naiiyak sa'yo eh. Tama yun, basta wag ka lang susuko. Alam mo, may opportunity, may pag-asa, malaki ang tsansa sa taong nagpupursige. Lalong-lalo na bata ka pa. No? Huwag mong isipin kung ano man yung nasa paligid mo. Tuloy-tuloy ka lang. Basta wala kang inaapakan or wala kang sinasaktang tao. No? Opo. Ang ganda mo eh. Malaki ang, may tsura ka. Yung mga kababayan doon, napabilib ako kasi marami tayong mga nakikitang kabataan dyan na halos hihingiin lahat sa magulang. No? Lalo na pag nag-aaral, walang pakialam. Pero siya, sa edad na 17, batak na. Isipin natin mga kababayan. From 12 years old, batak na sa bukid. Napapaluha ako sa kwento niya mga kababayan, napaka-porsigidong bata. Kaya ayun lang masasabi ko sa iyo, Maxine, no? Bakit may mga barkada ka rin, may mga kaibigan ka? Mayroon po, kaya lang madalas lang po kaming lumabas kapag parang nagustuhan lang po namin lumabas, ganun lang po. Ganun lang. Pero mas priority sa'yo yung magtrabaho. Opo. So, pag halimbawa natapos kayo dito, sumweldo ka, anong gagawin nyo sa pera? Bigay din sa nanay, tatay? Opo, yung iba po pambili po ng ulam tsaka bigas po. Tapos yung iba po, iniipon ko po. Pang-school? Opo. Nabanggit mo yata kahapon na ika-aral ka ngayon? Opo. Kaano kahirap yung, buti na pagsasabay mo yung pag-aaral tapos pagtrabaho sa bukid? Gaano kahirap yun bilang estudyante kagaya mo? Medyo mahirap lang din po kasi po parang sa ngayon po kasi half day lang po, kaya medyo napagsasabay ko po siya. Sa umaga po nag-aaral po, tas pagdating po ng tanghali, diretso balat po ng mais. Pero paano yan kanina alas 5 madaling araw, kamo dito na kayo? Sorry, Saturday pala ngayon. Walang pasok. Okay. So sige Maxine ha, basta masasabi ko lang sa'yo, laban ka lang. Huwag kang mawala ng pag-asa. Opo. Hindi araw-araw mahirap ang buhay. Tsaka payo ni Daddy Frankie bilang parang magulang, tuloy lang sa pangarap. Gaya na sinabi ko, ano't ano man mangyari, tapusin mo ang iyong pag-aaral. Huwag ka muna mag-aasawa. Opo. Diba? Sabi mo, nakita mo yung hirap ng buhay na dinadanas ng mama at papa mo. Napaiyak ka dahil sa hirap ng buhay. Ganun na lang ginagawa dahil hindi sila napagtapos ng pag-aaral. So, ano ang iyong gagawin para yung nakita mong sitwasyon ng mama at papa mo na naranasan mo ay hindi na rin maranasan ng pamilya mo?
magpupursige po akong mag-aral hanggang sa mapagtapos ko po yung sarili ko. Kasi po, hindi po, wala po kasing kasiguraduhan na mapag-aaral ako ng magulang ko dahil din po sa kahirapan. Kaya, iniisip ko po pag-aralin po yung sarili ko. Para makapagtapos po ng pag-aaral hanggang sa matulungan ko po sila. Very good. Ba't ka umiiyak? Wala lang, naiiyak lang po. Naiiyak ka lang? Opo. Sige. Sana makatulong si Daddy Frankie sa iyong pag-aaral, no? Basta tuloy mo lang, ha? Opo. May mga tinutulungan kasi kami nakaraan, binalik-balikan namin, pero hindi pa tapos nag-aral, nag-asawa na siya. No? Pero hindi ko na pwede sabihin kung sino, pero gusto kong makatulong sa taong nangailangan ng tulong, pero sana tulungan din natin ang sarili natin. Dahil ikaw mismo ang gagawa ng kapalaran mo. Pag sinabi mong gusto ko maging pulis, mangyayari yon, matutupad yon. Kung gagawin mo yung pangarap mo. Kaya ngayon, kung gusto mo maging pulis, kailangan hanggat hindi mo na-reach o hanggat hindi ka napagtapos, talagang yun ang gagawin natin. Yun yung ibig sabihin na ikaw gagawa ng kapalaran mo. Okay? So one time ba, pwede ba kami pumasyal sa bahay nyo? Pwede po. Pwede naman. Sige, no? So ayaw ko kasi maabala masyado yung trabaho nyo dahil may pupuntahan kami mga kababayan na daanan lang talaga namin ulit dahil ito along the way talaga. Kaya Maxine, salamat ha. So, wait lang para mas makatulong pa ako sa'yo. Bigyan kita ng may pasok ka ng Monday. Opo. Ano pa yung mga kailangan mo sa school? Graduation na po sa sa Martes po. Graduation nyo na. Opo. So, ito, yung pinagtatrabaho mo, nag-iipon ka kamo Opo. para sa school. Opo. Sige, bigyan kita ng 5,000. Ha? Itabi mo, ipunin mo para makapag-aral ka, ha? Okay. 1, 2, 3, 4, 5,000. Maraming salamat po. Magsikap ka lang. Ingatan mo, baka malaglag mo, ha? Opo. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no, sa muli namin muling pagdaan namin at nakakwentuhan natin si Maxine, nalaman natin yung hirap ng kanilang pinagdadaanan. So mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po dahil lagi po kayong nandyan, nakatutok, nakasuporta. Dahil po dyan ay mas nakatulong pa tayo. Kaya sana lagi niyo pong i-share ang video ito para mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan, no? At sana, Maxine, makapasyal kami sa bahay mo sunod na mga araw. Ayaw kong maistorbo muna yung trabaho mo para kung ano pang pwede niya itulong ni Daddy Frankie, no? At gusto ko rin makilala yung mga magulang mo para maging maayos ang lahat. Ipagpipray ko na sana mapagtapos ka ng pag-aaral. Lagi ka lang magpipray, ingatan mo yung sarili mo dahil ikaw mismo gagawa kapalaran mo. Okay? Opo. So, ano masasabi mo sa mga viewers natin? Anong masasabi mo sa mga kabataan na kapulutan ng aral na gayahin nila kung gaano ka kasipag kapursige? Sa mga kabataan po na mas unahin nyo po yung makatulong po sa magulang kaysa po maglakwat siya lang kasi hindi po sa lahat ng oras kasama po natin yung magulang natin. Tas alalahanin niyo po yung mga kahirapan na nangyayari sa pamumuhay natin ngayon. Gaano ba kamahal yung mga magulang mo? Sobra po. Sobrang mahal ko po yung magulang ko. Kasi po sa kanila ko po nilalaan yung kaya inaayos ko po yung pag-aaral ko po ngayon kasi dahil po sa kanila. Okay. Iiyak na naman mga kababayan. Sige ha. Thank you. God bless. Laban lang. Opo. Ha? Thank you po. Sige. Balik ka na doon. Opo. Ayun mga kababayan, maraming salamat po and God bless po. Abangan nyo po yung pagpunta namin sa bahay nila Maxine. God bless po. Thank you po. Okay, sige. Pasensya ka na. Naabala ka namin. Ayos lang po. Thank you po ulit.